Hallelujah, hallelujah, praise God. Let's praise our Lord and thanks Him on this day. We honor you, we glorify you, Lord God. All the praise belongs to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, on this day. Okay, brothers and sisters, siguro ngayon nasa sitwasyon ka na kung saan ay nag-worry ka, natatakot ka, at kasi nananalangin ka sa ating Panginoong Jesus kung sino yung makakatulong sa sitwasyon mo. At ikaw yung tao na huli na yung pera mo, na hawak mo, huli na rin ang pagkain mo, at nananalangin ka sa ating Panginoon na i-bless ka dahil sa huling pagkain nyo na yan, na yung mga anak, na yung pamilya, at hindi mo alam kung saan ka kukuha or hindi mo alam kung sino yung magsusustain para kayo ay makakain or maibsan ang gutom sa susunod na araw. Brothers and sisters, meron kwento sa Bible na kung saan na ito ay kwento ni Prophet Elijah at ng widow na ang ating Panginoong Jesus ay hindi nawawalan ng miracle, or ang ating Panginoon ay gumagamit na ikapamaranan or ibang ways upang hindi niya pabayaan ang taong nananampalataya at ang taong may tiwala sa ating Panginoong Jesus. Okay? Ito ay nasa 1 Kings chapter 17. Umpisa natin sa verse 1. Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain this year except by my word. Hallelujah. Dito sa scripture na ito, kausap ni Elijah si Haring Ahab. Kasi nang time na yun sa Israel, talagang nasa dry days, nasa famine days sila dahil wala ngang ulan, hindi umuulan ng time na yun. Talagang dry na dry ang kapaligiran ng time na yun. Okay? At sinabihan niya itong si Haring Ahab na walang ulan na darating hanggat hindi sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Prophet Elijah. And the word of the Lord came to him, Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Hallelujah. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, brothers and sisters, ng ating Panginoong Jesus ay marami siyang kapamaranan at gumagamit siya na ibang ways upang hindi niya pabayaan ang taong nagtitiwala sa Kanya, lalo na pat may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, katulad ng ginawa niya kay Prophet Elijah. Diba, katulad ng binasa ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Jesus kay Elijah, pumunta ka, doon ka magtago sa brook sa Cherith na kung saan ay sa part ng Jordan. Dahil doon siya makakahanap ng tubig sa ilog na yon, at yun ang gagawin niyang inumin upang hindi mauhaw si Prophet Elijah. Okay? At sabi pa ng ating Panginoong Jesus ay inutusan niya ang ravens para siya ay pakainin. Hallelujah. Diba, brothers and sisters? Para sa ating Panginoong Jesus, kung yan ang sitwasyon mo na inaalala mo, na huwag kang mag-alala dahil maraming kapamaraanan ng ating Panginoong Jesus. Gaya na lamang ng ginawa niya kay Prophet Elijah. Pinapunta niya doon sa ilog na kung saan ay sa part ng Jordan, na doon siya makakainom sa ilog na yon. Inutusan niya yung mga raven na pakainin itong si Prophet Elijah. Okay? So, he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith, that is east of the Jordan. And the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Hallelujah. Diba? Brothers and sisters, hindi nagutom itong si Prophet Elijah. Okay, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoong Jesus. Pinakain niya sa pamamagitan ng inutusan niya yung mga raven na dalhan ng pagkain si Prophet Elijah, at nakakainom siya doon sa
ilog na kung saan ay sa part ng Jordan. Subalit dumating na naman yung araw na natuyuan itong ilog na ito dahil nga sa hindi nga umuulan ng time na iyon. Kaya natuyo ang land na iyon sa buong palibot, sa buong land ng Israel at maging doon sa part ng Jordan. Okay? So, continue tayo. So, may ginawa na naman ng way ang ating Panginoong Jesus para hindi magutom at mauhaw itong si Prophet Elijah. Kasi nga, di ba, binasa ko sa inyo na there was no rain in the land. So, natuyo na rin yung ilog na kung saan ay nakakainom si Prophet Elijah. Okay. Verse 9. Then the word of the Lord came to him, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there, gathering sticks, and he called to her and said, Bring me a little water in a vessel that I may drink. Okay. So, yun na naman ang way ng ating Panginoong Jesus, di ba? Inutusan niya si Elijah na pumunta sa Zarephath na kung saan ay meron daw na widow doon na itong widow magpapakain kay Prophet Elijah. Okay? So, pumunta ito, di ba? Nag-obey si Elijah, pumunta siya doon sa Zarephath. Nakita niya yung widow na yun na kumbaga is naghahanda ng pagkain, yung sticks, nagsusunod ng sticks para magluto ng pagkain. Itong widow na ito ay may anak. So, sinabihan siya ni Elijah na bigyan daw siya ng maiinom, 'di ba? Na nanggaling doon sa banga. Okay. Continue. And as she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. So, sinabihan din niya itong widow na ito na bigyan din daw siya ng tinapay na makakain itong si Prophet Elijah. And she said, As the Lord your God lives, I have nothing to bake, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Okay, so ayaw niyang bigyan itong si Prophet Elijah dahil nga sa sinasabihan niya itong si Elijah na huling pagkain na nila yun ng kanyang anak, na kung saan ay pagkatapos noon ng pagkain na yun ay pwedeng mamatay sila sa starving, mamatay sila sa gutom kasi doon sa part ng Zarephath ay dry, tuyo na rin doon sa part na yun. Okay, dahil nga sa walang ulan na dumarating, kaya tuyo na rin doon sa part ng Zarephath sa lugar na iyon. Okay? And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me, and afterward, make something for yourself and your son. So, itong si Prophet Elijah, sinabihan niya na huwag kang matakot. Okay? Basta gawin mo yung sinasabi ko na bigyan mo ako ng tubig at ng makakain. Okay, so brothers and sisters, let's continue. So, nandoon tayo sa sinabihan siya ni Elijah, itong widow na ito na huwag siyang matakot. Sundin niya si Elijah at bigyan niya daw ng tinapay si Elijah, at pagkatapos noon, maya-maya ay gumawa sila ng pagkain para sa kanya at para sa kanyang anak. Okay, so let's continue. We are in verse 14. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, and the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said. And she and he and her household eat for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord. Thus he spoke by Elijah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the word for the day, for the message for all of us today. Thank you, Jesus. Diba? Grabe ang miracle ng ating Panginoong Jesus. Yung kinatatakutan ng widow kanina na huling hapunan na nga daw nila yun. Huling meal
Kaya ayaw niyang bigyan si Prophet Elijah at pagkatapos noon ay mamamatay na silang mag-ina sa gutom. Subalit hindi nangyari iyon dahil ginamit si Elijah na sinabihan itong widow na huwag mag-alala at matakot dahil ang harina ay hindi mawawalan ng laman at ang lagayan or lalagyan ng oil ay hindi mauubusan. Diba? Hallelujah, hallelujah. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Dahil itong widow na ito ay nandun yung pananampalataya niya at nandoon yung pagsasabi niya ng totoo doon kay Prophet Elijah na huling hapunan ng araw nila yun. So, naririnig yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa pamamagitan ni Elijah, sinabihan niya ito na magmi-miracle si Lord doon sa buhay ng mag-inang ito. At hindi lang silang nakakain, hindi lang si Elijah at si widow, diba? Pati yung household ay nakakain din ng mga araw na yun hanggang sa magpadala ang ating Panginoon ng ulan. Meron nakakain itong mag-ina na ito, nakasabay ang household at si Elijah. Hallelujah, hallelujah, praise God. Okay, so ganyan ang ating Panginoong Jesus. Sa sitwasyon mo, ganyan ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Okay, huwag kang mawala ng pag-asa basta ang faith mo ay nandyan palagi sa ating Panginoong Jesus. Okay, so continue tayo kasi after nun na pinagpala ng ating Panginoon ang widow ay may nangyaring isang hindi maganda. Okay? Dahil ang anak ng widow na ito ay nagkaroon ng sakit. Okay? Nandoon yung illness na talagang nawala ng hininga itong anak ng widow na ito. So, ang sabi dito ng widow kay Elijah ay pumunta ka ba dito upang ipaalala ang aking mga kasalanan dahil ang aking anak ay nawalan ng buhay. Okay? So, ang ginawa ni Elijah, sinabihan niya itong widow na ito na akin na yung anak mo at aking dadalhin sa taas. So, umakyat si Elijah, dala-dala yung bata. Ang ginawa ni Elijah, nanalangin siya sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya dito, and he cried to the Lord, O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I sojourn by killing her son? Then he stretched himself upon the child 3 times and cried to the Lord. Okay? O Lord my God, let this child life come into him again. And the Lord listened to the voice of Elijah, and the life of the child came into him again, and he revived. Hallelujah, hallelujah. So, dahil sa pamamagitan ng pangyayaring yon ay si Elijah ulit ang ginamit. Okay? Kinuha niya yung bata, iniakyat niya sa taas at nanalangin siya at umiyak sa ating Panginoong Jesus. Iyak siya na ibalik yung buhay. So, si Lord, okay, dininig niya ang panalangin ni Prophet Elijah. Binuhay na muli ng ating Panginoon itong batang ito sa pamamagitan ng ginawa ni Prophet Elijah na pinatungan niya yung bata ng 3 times. Okay? So, nabuhay na muli yung anak ng widow. So, pagkatapos noon, ibinalik ni Elijah yung anak ng widow na yon at sinabi ng widow na ito kay Elijah na, and the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, that the Lord in your mouth is truth. Hallelujah, hallelujah. So, doon sinabihan niya itong si Elijah na naniniwala siya na si Prophet Elijah ay dinala ng ating Panginoon para sa kanila at naniniwala siya ng ating Panginoong Jesus ay kay Prophet Elijah. Okay? Kasi sa pamamagitan ni Elijah ay nabuhay ang bata at pinagpala pa nga sila, Lord, sa pamamagitan ni Elijah. Okay? So, brothers and sisters, itong mensaheng ito ay para sa ating lahat. Okay? Kaming sitwasyon ay may tulad ko rin dito sa widow na ito na minsan may times talaga na said na din kami. Kahit nasabihin natin na meron kaming tindahan na kung saan ay binigay nating Panginoong Jesus, okay? May times din na hindi nagpapadala ang ating Panginoon ng customer para bumili sa tindahan niya, okay? Ang pangalan ng tindahan ng ating Panginoong Jesus ay Shekinah, diba? Okay? Ito ay Shekinah Panim, God Online Ministry. Ang tindahan naman namin na nanggaling sa ating Panginoong Jesus ay Shekinah, diba? Okay? So, may times talaga, brothers and sisters, na kami ay said din talaga. Umaabot sa time na
halimbawa nakabili na ako ng stocks para sa pagkain namin na pang 1 week or more than 1 week, may times na ang Panginoong Jesus ay tetest ka talaga. Nandyan talaga yung sasaidin ka niya hanggang sa ang pagkain mo ay pang isang araw na lang talaga. Subalit, sabi ko nga sa inyo, katulad ng widow, 'di ba? Pang isang araw na lang yung pagkain nila. Subalit, nandun yung faith niya at naging tapat siya sa ating Panginoon kasi nga sinabi niya kay Elijah na huling hapunan na nila yun. Okay, so sa sitwasyon namin ganoon din ako kapag alam kong, "Hay, Lord, huli na 'to Lord, ang bigas namin ay huling saing na namin." Subalit, sabi ko nga sa inyo, brothers and sisters, ang lagay ng bigas namin ay hindi nawawalan. Palagi yan nagkakaroon dahil nga sa miracle at sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Dahil nandoon nga yung trust ko at yung pag-obey ko at yung talagang pananampalataya ko sa ating Panginoon na siya ay magpo-provide. Kasi nga siya ang ating provider at siya ang ating shepherd. Okay? At nandoon din talaga na delay ang pagbayad ko talaga ng bahay namin, ang bahay ng Panginoong Jesus na, okay, so, brothers and sisters, itong bahay ng ating Panginoong Jesus na ibinigay niya sa amin ay nandun din talaga yung delayed namin. Okay, subalit, sabi nga, di ba, if delay, it's not a denial, but He prepared a big blessings for us. Kapag ka-delayed ka mang, hindi yan ibig sabihin na dininay ka na ng ating Panginoong Jesus. Subalit, may inihahanda lang at may iniayos ang ating Panginoong Jesus para sa blessings na ibibigay niya para sa ating lahat. Okay, brothers and sisters, palagi mo lang tatandaan ng ating Panginoon ay palaging nandyan. Okay? Hindi siya magkukulang ni pababayaan ka. Okay? Sa sitwasyong mong yan, at kung may sakit man ang iyong anak, may sakit ka man, pagagalingin ka ng ating Panginoong Jesus. Okay? Katulad ng ginawa niya dito sa anak niya na ginamit si Prophet Elijah. Okay? Gumaling ang bata. Nabuhay na muli ang anak niya at hindi sila nawalan ng harina at ng oil ng araw na yon na kung saan ay dry days or nasa famine days doon sa lugar ng Zarephath. Okay? Brothers and sisters. Okay, brothers and sisters, kung ang life mo ay katulad din or maihahalin tulad sa widow, okay, huwag kang mag-alala, okay, huwag kang makaramdam ng anumang takot, bagkus, gamitin mo yan na mas lumalim ka pa at mas lalo kang lumapit sa ating Panginoong Jesus, patuloy na magtiwala sa kabila ng suffering or pain na nararanasan mo sa sitwasyon na meron ka ngayon. At katulad ng ginawa ng widow, nagtiwala lamang siya at naging tapat sa ating Panginoong Jesus. Kung nasa sitwasyon ka man na talagang walang-wala na, said ka na, at hinihintay mo kung sino yung tutulong sa iyo at yung kung kailan ibibigay ang kasagutan ng ating Panginoon sa panalangin mo, okay? Be still, obey, and trust God. Yan ang magagawa mo sa panahon ng suffering na nararanasan mo. Okay? Brothers and sisters, at ang iyong blessings ay nakaprepared na at inihahanda ka lang ng ating Panginoong Jesus. Okay? Brothers and sisters, sa muli, ito ang iyong sister in Christ, si Perez Jing, okay? Palagi nagpapaalala, nag-encourage sa inyong lahat. Ang kami, ako, ay hindi ko masasabi na or wala nang trials na dumadaan sa buhay ko, okay? Kahit na may pagtawag ang Panginoon sa akin at nandun din syempre talagang ako ay mag-obey. Dahil ayoko na mapagalitan ako ng ating Panginoong Jesus at ayoko dumating sa judgment na maparusahan tayo ng ating Panginoong Jesus. Kahit na pinili tayo ng ating Panginoong Jesus ay may mga trials pa din talaga ang ating Panginoong Jesus na tinetest pa rin tayo kung hanggang saan ang faith natin. Okay? Kasi bilang Christians, hindi naman ibig sabihin na bilang Christians ay wala nang nararanasan ng mga pagsubok, bagkus nandoon pa rin. Lalo na yung sa spirit na hindi lang kami nakikipaglaban
physically, kami nakikipaglaban din spiritually. Okay? Brothers and sisters, dahil ang spiritual realm na tinatawag, ang spirits, okay, natin ay meron yan na hindi nyo lang nakikita, kami nakikipaglaban by spirit. Okay? Nararamdaman namin yan na kami ay nakikipaglaban spiritually kasi nandyan talaga yung temptation ni Satan, kasi tayo ay, dahil nandito tayo para manindigan para sa Panginoong Jesus, dahil nandito kami upang maging salt and light para sa mga darkness. So yun ang ayaw na ayaw ni Satan na ginagawa namin. Okay? Kaya kami nakikipaglaban din spiritually. Okay, brothers and sisters? So ang Shekinah Panim ay nandito lamang para sa inyong lahat, lalo na sa mga single mom. Okay? Single mom, anxiety, depression, unseen. Okay? Dito sa Shekinah Panim ay wala kang mararamdaman na kahit na any condemnation, bagkos ako ay ni-encourage kita, nag-encourage itong God's Online Ministry at inihikayat ka kapatid na ikaw ay mag-surrender. Turn to Christ now. Okay? At mag-surrender ka, surrender mo lahat, ang buhay mo, ang lahat na kung anong meron ka, finances mo, trabaho mo, bahay mo, anak mo, lahat i-surrender mo yan sa ating Panginoong Jesus. At hindi kayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus, kasi katulad nyo din ako, katulad nyo rin ako na may worry ako nung mga nakaraan, nung hindi pa ako talagang lumalalim sa ating Panginoong Jesus. Iniisip ko rin yan, paano na kami, paano na ang mga bills, paano na yung mga basta maraming mga katanungan. Subalit, kailangan natin tanggalin yung mga katanungan na yun, kasi sapagkat tayo ay followers na ng ating Panginoon, dapat wala yung mga katanungan na yan. Bagkos nandun dapat yung tiwala natin. Kasi kung tayo ay connected sa high source, o kung tayo ay connected sa pinaka foundation natin at pinaka source natin ng ating Panginoong Jesus, wala man tayo, subalit meron tayong Panginoong Jesus, ay nandoon yung tiwala at patuloy na manalig sa ating Panginoong Jesus, dahil lahat ng yan ay bibigay ang kakulangan sa atin. Okay, brothers and sisters? So, ayun lamang, mga kapatid. Itong mensahe ni ito ay para doon sa nawawala ng pag-asa. Okay, brothers and sisters, huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? Kumain ka, magpalakas ka, dahil ang Panginoong Jesus ay nandyan lamang. Okay? Manalangin ka ng manalangin. Okay? Dahil magpapadala ang ating Panginoon na tutulong sa iyo, or gagawa siya ng way upang malutas ang sitwasyon na kung saan ay nasa pain ka or suffering. Okay? Brothers and sisters, shalom, shalom.